Magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin nang pakinggan ang kwentong pinamagatang Man's Best Friend. Ano nga ba ang gamit ng isang hayop? Sa realidad, ang aso ay nagsisilbing bantay sa bahay. At animoy wala itong pakiramdam para sa tao na kung ilalagay ito sa lugar ay pwedeng sa marumi at may mabahong paligid. Kilalanin si Carding. Si Carding ay isang construction worker sa Maynila. Ngunit bago ito makapasok sa trabaho ay hinamon ito ng pandemya. Kailan ka ba magtatrabaho, Carding? Wala na tayong makain. Diyos kong buhay naman to. Galit na wika ng asawa ni Carding na si Shoni na binibihisan ang isa sa kanilang mga anak. Sa hirap ng buhay sa probinsya, ay elementarya lamang ang natapos ni Carding sapagkat kinailangan na nito agad na magbanat ng buto para may makain ang kanyang magulang at mga kapatid noong siya ay bata pa lamang. Sa probinsya nila Carding ay tanging kopra lamang ang kanilang pinagkukunan ng pagkakakitaan. Araw-araw ay namumulot ito ng niyog kasama ang kanyang ama at ina. "Nay, ako na po magbubuhat niyan." Magiliw na wika ni Carding sa kanyang ina. Agad namang inabot ng ina ng binata ang sako-sakong niyog. Dahil sa kasanayang magbanat ng buto, ay wala na lamang kay Carding ang bigat ng sakong punong-puno ng niyog. "Hayaan mo anak, kapag nakahanap si tatay ng magandang trabaho, pag-aaralin uli kita." Malumanay na wika naman ng kanyang ama habang awang-awa na tinignan ng anak nito. "Okay lang po tay, wala naman pong gumustong magkaroon ng gantong buhay." Sagot naman ni Carding sa kanyang mga magulang. "Pasensya na anak ha, at ito lang ang kaya ni tatay." Mangilid-ngilid na luhang sambit ng ama. "Si tatay naman, para kang bago. Wala yun, sanay na kami dito. Ang makakuha ng sako-sakong niyog ay isang swerte na sa iilan. Kaya kayang-kaya ko to, mana ako sa iyo eh." Magiliw na sambit ni Carding habang bit-bit ang sako na animoy walang nararamdamang bigat dito. Inakbayan naman ito ng ama tsaka hinaplos ang likuran. Ang kapatid naman nitong maliliit ay nangangalakal sa tabi-tabi at paminsan-minsan ay napupunta sa sapa para manghuli ng pinagkakakitaang bulate na ibinibenta sa isang pet shop sa bayan. Lumipas ang ilang taon nang nasa tamang edad na si Carding at pumunta sa Maynila kung saan ito nakilala si Nessie. Sa unang pagkakataon na sila'y magkita, ang akala ni Carding ay dalaga ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napag-alaman ni Carding na may anak nito sa dating asawa. Mula nang magsama sina Carding at Nessie ay nag-iba na ang pakikitungo ni Nessie. Naging palamuran na ito at bungangera. Madalas rin itong nasa lansangan para magbingo. Palainom at naninigarilyo na rin ang dating mabait at magandang dalaga. Kaya naman laking gulat ni Carding nang malaman ng totoong ugali nito. 3 ang mga anak na nabuo nila Carding sa loob ng panahong sila ay nagsasama ni Nessie. "Mahal, nagsusugal ka na naman. Pakialam mo ba?" Wika ni Nessie habang nagbabalasa ng cards. Napakamot na lamang sa ulo si Carding at saka umuwi. Kailangan pa kasi nitong asikasuhin ng isang anak na papasok sa eskwelahan. "Oh, mga malilikot yung kami dyan ha. Mga mandaraya dyan, ayusin nyo lang. Di ko kayo mahuli." Wika ni Nessie sa panakot na boses. Kilala kasi itong veterano na sa pagsusugal na kapag ito ang kalaban mo, asahan mong pati gamit ng iba ay maisasangla mo. Nang makalapag na ng taya ang bawat isa, ay biglang sabat ni Beth na akala mo ay hindi pa nakakapag-move on sa sinabi ni Nessie. "Sino bang mandaraya, ha, Nessie?"
Sarkastiko namang sagot ni Beth. Isa rin ito sa mga veteranong magagaling mangpuslit ng baraha. Sinasabi mo bang mandaraya ko? Ha, Beth? Galit na ani ni Nessie at agad itong napanayo na ani mo'y magwawala. Natumba, tinulak naman ni Beth ang lamesa sabay tumayo na kung aakalain ay siga. Nagsipag-alisa naman ang mga kalaro sa nangyayaring away. Sa takot na baka sila ay madamay. Nang mawala na ang mga kalaro ay agad nilimas ni Nessie at Beth ang taya ng bawat isa. Ikaw naman masyado mong ginagalingan. Wika ni Beth habang isa-isang binibilang ang perang kanilang nakuha. Aba, syempre, para namang magmukhang makatotohanan. Pagmamalaking wika naman ni Nessie. O ito, 50-50 yan, 5K. Wika ni Beth sabay abot ng hati ni Nessie. Yon, salamat! Libre na kita, diyan lang kila ulo. Aya ni Nessie kay Beth. Aba, hihipa ka na naman ah. Pagbibiro pa ni Beth kay Nessie. Samantala, si Carding naman ay naihatid na ang anak sa eskwelahan at pag-uwi na sa kanilang tahanan nang madaanan ang asawang nagtatago sa bahay ng kilalang adik sa kanilang lugar. Nes! Galit na sigaw ni Carding. Sa harap ng bahay at kakulungan, sa pagkain ay mas inuna pa kasi nito ang sumama sa mga barkadang wala namang nagagawang maganda sa buhay na ang alam lang gawin ang maging perwisyo sa lipunan. Ngunit hindi umimik si Nessie na nakita niya sa loob. Patuloy nitong kinakatok ang loob ng bahay para palabasin ang asawa. Maya-maya pa'y lumabas ito na may namumulang mga mata at nakangiti. Mukhang high na naman ng kanyang asawa. Umuwi na tayo. Tanging wika ni Carding. Ngiti-ngiti namang nagpaalam si Ness sa kanyang mga barkada. Uwi mo na ako. Salamat preya. Quality! Wika pa ni Ness habang sumisenyas gamit ang kamay ng okay at malaking ngiti na akala mo ay walang problema sa buhay. Pagka-uwi sa bahay ay galit itong hinarap ni Carding. Ano ba, Ness? Mag-ayos ka naman. Hirap na nga tayo oh. Wala na nga tayo makain at madeding gatas ng anak mo. Galit na anas ni Carding sa asawa. Ang ngiti namang kanina na suot nito sa muka ay napalitan ng galit. Ano? Sa akin mo pa sisisi yan? Ba't kasi pinag-aral mo pa mga batang yan? Wala namang ambag dito sa bahay mga yan eh. Galit rin na sambit ni Ness. Nag-iyakan naman ang dalawang magkakapatid dahil sa ingay ng kanilang mga magulang. Si Nene ay ang bunsong anak na nasa edad 1 taon. Si Kaykay naman ay nasa 2 taon. Bagamat hindi pa ganon ka nakakaintindi ang dalawang bata, ay alam na mga ito nag-aaway ang kanilang mga magulang. Base na rin sa sigawan at sa bawat hagis ng kanilang ina ng mga gamit. Mula ng araw na iyon, mas madalas na lamang umuwi si Ness. Minsan na rin itong nakulong dahil sa masamang bisyo ngunit nakalaya din agad. Lumipas ang ilang linggo ay pumasok na sa trabaho si Carding. Freelance kasi ito at wala sa kumpanya. Kung kailan lang kailangan ng tao at tawagan o isama sa racket ng mga kakilala ay tsaka lamang ito magkakaroon ng trabaho. Paring Carding, ano? Sasama ka ba? May gagawing bahay dyan kila kumparing Kasoy. Sasama kita. Aba, oo naman. At bakit naman ako tatanggi sa grasya? Wika ni Carding habang tatawa-tawa pa. Araw at linggo, lahat sila ay nasa bahay samantalang si Ness naman ay umaga pa lang ay busy na sa pag-aayos ng gamit. Mahal, kanina ka pa dyan, magpahinga ka naman. Ako na dyan, kaya ko na yan. Malambing na iwika ni Carding sabay akap mula sa likod ng asawa. Bitiwan mo nga ako. Ito naman, kisongising. Meron ka ba ngayon? Tigilan mo na nga ako sabi. Ayoko na, pwede ba? Galit na sigaw ni Nessie. Nagulantang naman si Carding sa inasal ng asawa. Natutulala ito na ano mo'y hindi pa naiintindihan ang sinabi ni Ness. Sandali mahal, ano ulit? Bingi ka ba? Kupal ka na nga, bingi ka pa. Ang sabi ko, ayoko na. Inis na wika ni Ness na napapaira pa at
at may diin sa bawat salita. Teka lang mahal, ano bang problema? Wika ni Carding sa nagmamakaawang boses. Hindi nito lubos maisip na iiwan siya ng kanyang asawa sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan at pagmamahalan na nakabuo pa ng 3 supling. Problema? Ikaw ang problema ko. Napakakupad mo. Galit na wika ni Ness habang dinuduro pa si Carding. Nag-iimpake na rin ito ng mga damit sa isang malaking supot. Mahal, nagtatrabaho naman ako. Alam mo namang nagkaroon ng pandemya at mahirap humanap ng trabaho. Pakumbinsin naman ni Carding sa asawa habang isa-isang inaalis ang mga nilalagay nito sa plastik. Hindi na lubos maisip ni Carding kung mukha na ba siyang tanga at desperado. Huwag lamang iwan ng pinakamahal na asawa. Kung kasi nag-aral ka ng maayos at di ka nagbulakbol noong bata ka pa lang, edi sana hindi tayo mas mahirap pa sa daga. Muling panduduro ni Ness sa asawa. Ang mga bata naman ay kanya-kanyang iyak sa sulok habang nakatingin sa amang naluluha na rin. Bagamat kulang sa pagkain at karangyaan ang kanilang mga anak, ay mayaman at puno naman ng mga ito ng pagmamahal ng anak. Alam mo naman na mahirap lang kami at galing probinsya. Hindi ako nakapagtapos. Muling pagpapaliwanag ni Carding sa kanyang asawa. Sus! Yun na nga Kung talagang masipag ka, aahon ka sa hirap. Kung madiskarte ka, wala yan sa yaman o hirap na pinanggalingan ng pamilya mo. Basta ako, ayoko na. Sawang-sawa na ako sa gantong buhay, mag-isa ka. Mahal naman, ayusin natin to. May trabaho na ako ulit kakapunta lang ni kumpare. Alam mo namang mahirap maghanap ng trabaho ngayon tapos ano? Pagkabuo ng bahay din sa kabilang kanto, asin na naman? Sawang-sawa na ako sa'yo. Wika ni Ness sabay alis ng bahay. Makalipas ang ilang buwan ay nakapasok sa isang kumpanya ng construction si Carding. Kasama ang aso na kanyang nakita kamakailan lamang habang kanyang binabaybay ang daan papunta sa site na kanyang pinagtatrabahuan. Sa una ay hindi nito pinansin ang aso. Inabutan lamang niya ito ng isang pirasong kikiam sa kanya pantawid gutom. Sa tuwing binabaybay nito ang daan ay palagi na nitong nakikita ang asong sa kanya ay palaging kumakawag ang buntot. Sa awa sa aso na paminsan-minsan ay nakikita niyang pinagtitipan at sobrang payat ay kinuha niya ito. Naalala kasi ni Carding na pangarap ng kanyang panganay na anak na mag-alaga ng isang aso. Isang hapon sa hindi inaasahan ay nag-iba ang kanilang ginagawa. Sabay kasi ito ng panahon ng bagyong hindi agad nabalita sa television. Saktong si Carding naman ay nasa ibaba para mag-abot ng buhos. 3 ang namatay at 5 naman ang sugatan sa nasabing aksidente. Iyak na lamang ang nagawa ni Carding sa pagkakaipit ng kanyang mga binti. Natabunan ito ng tipak na mga hollow blocks. Ilang oras ang lumipas ay hindi pa rin ito nare-rescue. Pawis na pawis at pinipilit alisin ng mga binting kanyang hindi na nararamdaman. Maya-maya pa ay may narinig si Carding na nagtatahol na aso. Sa siwang ng magkapatong na bato ay makikita ang asong kanyang inampon. Ang asong kanyang pinapakain at kasama sa kalungkutan. Agad nahanap si Carding ng mga rescuer dahil sa aso. Gulat naman ng rescuer sa galing ng aso ni Carding. Buwan nang lumipas ay bumuhos ang tulong para kay Carding. Ngayon ay mayroon na siyang wheelchair, tali-tali ang alaga nitong aso na nagsisilbing tulong sa kanya. Tunay ngang ang pagkakaroon ng hayop sa mundo ay hindi lamang binuo ng walang dahilan. Ito ay ipinagkaloob sa atin dahil sa isang rason na sa atin ay malaking pakinabang. Maraming salamat sa pakikinig, mga kakwentuhan. Muli, ito ang kwento ng buhay ni Carding. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.